Sa lahat po ng mga taga-Cardona at mga taga-ibang parokya, maligayang pagsisimba po dito sa dambana ng Bira ng Santo Rosario, ang Bira ng Sapaw. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Maganda sa araw na ito, tanungin natin ang ating sarili, gaano tayo nagtitiwala sa Diyos? Sa edad natin ngayon, tayo na linggo-linggo na nagsisimba, gaano tayo nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos? Tanungin niyo ang katabi niyo, gaano ka nagtitiwala sa Diyos? Palakpakan natin ang ating mga katabi. Nakikita raw ang laki ng ating pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa ating pagkakawang gawa, sa ating pagtulong sa simbahan at sa ating kapwa. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mag-ingat sa mga eskriba. Bakit? Sapagkat itong mga eskriba ay mga mapagpaimbabaw. Sila'y mga plastic. Sila'y parang libingang maputi sa labas, pero sa loob ay bulok. At nakikita nga mga kapatid, sa kanilang kilos at galaw, sa kanilang mga ginagawa, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang kanilang pananampalataya. Kung sila'y mapagpaimbabaw, kung sila'y plastic, kung sila'y nagpapanggap, maliwanag, hindi sila talaga tunay na nananampalataya sa Diyos. Hindi talaga sila nagtitiwala. At sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ay naupo daw sa hulugan ng kaloob sa templo, sa tabi ng donation box. Pinanood niya yung mga taong nag-aalay sa templo. Nakita niya yung mayayaman nagbibigay ng malalaki. Pero nakita niya yung isang babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing o 1 pera. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, kapag balo ka, dukhang-dukha ka. Kasama ka sa mga dukha sapagkat naiwanan ka ng asawa mo, ng ilang anak at kailangan mo magtrabaho. Kaya kasama ka sa mga dukha. Napuri ng ating Panginoong Kristo ang babaeng balong ito sapagkat yun na lamang ang kanyang pera. 2 kusing o 1 pera. Marami siya sanang option. 3 ang pwede niyang gawin. Una, sabihin niya sa Diyos, balo po ako, wala na po akong pera, kaya pwede po ba hindi na lang ako mag-aalay? Mahirap lang po ako. Ikalawa, pwede naman niyang sabihin sa Diyos, Lord, hati tayo. Dadalawa yung kusing na pedala ko, akin yung isa, iyo yung isa. Yung pangatlo, at yun ang ginawa niya, binigay niya lahat sa Diyos. Binigay niya lahat sa templo. At dito siya hinangaan ng ating Panginoong Kristo sapagkat lubos ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, na alam niya bukas sa makalawa sa mga susunod na araw, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang kanyang kailangan. Kaya nga siya kapuri-puri. Kaya natuwa ang ating Panginoong Kristo. Hindi raw katulad nung mayayaman, ang binibigay ay yung sobra sa kanila. Yung labis lang. Ang binibigay ay barya-barya lang sa kanila, pero ang laki-laki ng kanilang pwedeng ibigay. Saan nakatingin ang ating Panginoong Kristo nang purihin niya ang babaeng ito? Hindi sa laki o liit ng binigay. Ito nga pong babaeng balo, 2 kusing.
yung mayayaman, malalaki. Hindi daw sa laki o sa liit ng binigay mo, dun ka pupurihin ng Diyos. Saan? Kung magkano ang natira sa iyo. Doon daw tayo susukati ng Diyos kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya, kung gaano tayo naghahandog sa templo, sa simbahan, kung magkano ang natira sa iyo. Hindi kung magkano binigay mo. Kumikita ka ng 100,000, 50,000 buwan-buwan, pero linggo-linggo, kung magbigay ka piso, 2 piso, kung magkawang gawa ka, barya-barya. Pero pagdating sa sugal, sa bisyo, sa online games, mag-ingat kayo, marami ngayong nalululong sa casino, sa online games. Kahit mahirap, nabibiktima ng online games. Sa weteng, sa loto, pag doon sa sugal, malaki, papel. Pero pag sa kawawang gawa, pag sa simbahan, barya-barya. Hindi ko po ito salita ha, salita to ng ating Panginoon. Baka sabihin nyo, pinatatamaan ko kayo. Yung iba, idol nila tong babaeng balo. Tinularan nila to, kaya kung magsimba sila, barya-barya binibigay. Akala nila natuwa si Jesus sa barya. Kaya idol nila ang babaeng balong ito. Kaya yung mga usherets natin, nagrereklamo na kabibilang. Puro daw barya. Masakit na daw ang daliri nila. Amen? Mga kapatid, ulitin ko, hindi natuwa si Jesus sa barya. Ang natuwa siya ay walang iniwanan ang babaeng balo sa kanyang sarili. Binigay niya ng buong buo para ipakita sa Diyos ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananampalataya. Na ito ang paalala sa atin ng ating Panginoong Kristo ngayong 32 linggo sa karaniwang panahon. Kung tayo tunay na nananampalataya sa Diyos, kung tayo tunay na nagtitiwala sa Diyos, ipinapakita natin yan sa ating salita at sa ating gawa. Pinapakita natin yan, mga kapatid, sa ating pamumuhay, sa ating pagtulong sa simbahan at sa ating kapwa. Dapat nakikita, dapat nababanaagan sa atin ang ating pananampalataya. Kung paano ganun din, may mga taong maraming takot, may mga taong maraming kinatatakutan sa buhay, maraming nerbiyos. Pagpapakita yun ng walang pagtitiwala sa Diyos. Lahat na lang kinatakutan. Pag nawala ng pera, takot na takot. Mawala ng cellphone, mawala ng pang-load, akala mo namatayan na. Ang Diyos, mga kapatid, ay Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Siya ang ating pinagsasaluhan linggo-linggo tuwing tayo'y nagtitipon-tipon. Humingi tayo sa Kanya ng dagdag na pananampalataya at pagtitiwala upang tayo din, katulad ng babaeng balo sa Ebanghelyo, sa gitna ng ating pagdurusa, sa gitna ng ating kahirapan, ay manatili tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng ating mga hirap sa buhay, patuloy tayong magkawang gawa.